Magandang hapon po muli at welcome sa panglimang session ng ating conference ngayong araw na ito. At exciting po dahil marami tayong mga panauhing makakasama. Ako po muli si Jo mula sa Institute of Religion ng University of Santo Tomas at ang aking partner, Ma'am Hayden. Magandang hapon. Yes, Ma'am Jo. Magandang hapon po sa inyong lahat. At tuloy-tuloy pa rin ang ating piyesta ng pasasalamat at piyesta ni San Lorenzo Ruiz. Kamusta po lahat? Okay, at ngayon po mga kaibigan, ang ating pag-uusapan at pagkukwentuhan ay ang ating mga research-based intervention outcome. Kung maaalala niyo po, kung kayo'y nakapanood ng ating mga kwentong katikista, ito pong mga ito ay inilunsad natin sa pamamagitan ng mga webinar series at nakakatuwa lamang na ngayong hapon, pinagsama-sama po natin ang lahat. So simulan na natin, Ma'am Hayden, ang pagtawag. Sino-sino ba ang ating mga makakasama? Nako, ito ang part talaga na umaapaw dahil itong session na ito talaga ay napakarami nating magbabahagi tungkol sa Rio. Simulan na natin. Tawagin muna natin una mula sa UST Senior High School, si Sir Ray Bofill para ibigay ang kanyang karanasan at konsepto ng Rio tungkol sa mga tulang pananaliksik. Ayan, tatawagin po muna natin lahat. Ipapakita muna natin on screen ang ating mga panauhin. Ang susunod po nating tatawagin para naman sa catechetical modules, Father Richard Lagos ng Diocese of San Jose, Nueva Ecija. Magandang hapon, Father Richard. Ma'am Hayden, sino ang sunod? Susunod po, nandyan po si Sir June Flores mula sa Diocese of San Jose, Nueva Ecija. Ito ay... Father June. Hello po, Father June. Kaway-kaway po tayo. ang focus po niya ay catechesis kay San Jose. At kung matatandaan niyo po ang ating 20 Saturday sessions ng Kwentong Biblia, nandito po kasama natin Father Winifredo Joji Padilla III, OP, mula sa UST Faculty of Sacred Theology. Magandang hapon, Father Joji. Ayan. Naandito rin po sa ating session, syempre, si Father Lope from God's Park. Nako, ito ay... I think wala siya sa Pilipinas. Tama po ba ako, Ma'am Jo? Yes, 2:00 po ng madaling araw ngayon kay Father Lope at salamat at gising na gising siya para sa ating kwento. Salamat, madaling araw pero kasama natin siya. Naku talaga. Correct. Salamat, Father Lope. Father Lope for Digital Catechesis. Ang sumunod po ay kasama natin on Family Catechesis naman mula sa Diocese of San Jose de Antique. Maayong hapon, Father Joselito Escote. Ayan, kumakaway-kaway. Ma'am Hayden? Hello, Father. Naku, Father Escote, pinuntahan namin yan sa Antique. Kamusta po, Father? Susunod naman po, kasama rin natin ngayong hapon si Dr. Manuel Sapitula. From St. Vincent School of Theology. Ang focus naman niya ng Rio ay adult catechesis. Ayan, magandang hapon, Doc Manu mula sa St. Vincent. At kasama rin natin mula naman sa Archdiocese of Haro. So tingnan niyo pa mula Luzon hanggang Mindanao tayo. Archdiocese of Haro sa Iloilo para sa Katekista Padayon on Local Histories. Dr. Linda Tacorda, mayong hapon dira sa imo. Okay. Hapon. Ma'am Hayden. At ang panghuli po, last but not the least, kasama rin po natin ngayong hapon si Direk Edward Perez. Ang focus po nila ay katikistang malikhain. Ito ay tungkol sa creative catechetical resources. Ay, Direk. At may partner po si Direk. Nandyan ba ang partner ni Direk? Yung sa Artist Incorporated ay katekista malikhain on creative catechetical pedagogies, meron pong partner yan on catechetical guidebook naman na creative. At nandito para makapagkwentuhan sa atin si Sir Rainiel Jason Rosales mula Santa Teresa College. Alright. At this point po, bago natin simulan ang kwentuhan, marapat lamang na balikan natin yung mga highlights ng ating mga
yung findings ng NCS. At nandito kasama natin sa kwentuhan, hindi po siya moderator ngayon. Kasama natin sa kwentuhan ang lead ng National Catechetical Study 2016 to 2021 para ibahagi ang highlights ng ating study. Dr. Clarence Batan. Hello, oo, medyo kakaiba tong pakiramdam ko ngayon kasi hindi ako magmo-moderate. So ibig sabihin, mapipigilan akong mag-share ng mga bagay-bagay, pero okay lang, pababayaan natin ang ating mga interventionists, no? Ito lang po papakita po namin yung Catechista findings and insights from 2016 to 2021. Una, nagsimula po siya bilang isang research, no? Research po siya ng mga katekista. And then, ang nangyari po is that nagka-clamor po ang marami na kailangan pag-aralan nyo rin yung catechetical leaders, tapos yung mga nakatanggap ng catechesis, and then yung formation programs, at saka po yung catechetical human resources. So technically, everything revolves around the concept of catechetical ministry. However, ang kakaiba pong lapit ng ating pong research ay it's not just for academic purposes. Yun po ang sinabihan po ako ng CBCP that this is not all about the research from the academic point of view, but this should be turned into pastoral work, right? And so therefore, when we developed the 2019 PARI project, we call it Pastoral Action Research and Intervention projects. And so, kaninang umaga, lahat po tayo, nag-share po tayo ng mga findings po natin. Pero lahat po ng mga findings na yan is being validated and consulted with, hindi po ng mga expert, hindi po ng mga, yung mga ano po, yung pong mga higher ups, no? It's really consultation with the people na source po ng data po natin. So it has been validated mostly by the catechists themselves and those who are really catechists at heart na nagwo-work. And so ito po ang dahilan kung bakit nagkaroon po tayo ng intervention projects. But remember that the intervention is called RIO. It's research-based intervention outcomes. And so, ito po ang dahilan, Doc Jo and Ma'am Hayden, kung bakit nandito po tayo para po ipagpapasalamat po sa Panginoon lahat-lahat po ng mga taong naririto na nakinig po at naging interventionist po natin. Sila po ang magkwekwento ng mga findings and insights transformed into intervention. Right? And so, mapapansin nyo rin po na kita-kita po natin na sa lahat-lahat po ng ito, ang ideya po ay mabigyang buhay para mas maging effective ang catechetical ministry natin, para po magkaroon po tayo ng mas aktibong catechetical ministry ng bansa. Yun lang po, Doc Jo. Okay, maraming salamat, Doc Yayet. At sobrang napaka-exciting nga ng hapon dahil magsisimula na tayo ng kwentuhan, mapapakinggan natin silang muli. Ang unang tanong po natin para sa inyo ay, ano po ba yung konsepto ng inyong RIO? Ano ang konsepto ng research-based intervention outcome na inyo pong inilunsad? Ma'am Hayden, sino ang una nating tatanungin? Marahil na pwedeng magsalita. Ayan, simulan na natin kay Sir Ray Beaufil. Andiyan na po ba si Sir Ray? Ready na po ba kayo mag-share? Pwede na po kayong bumati at magkwento. Yes, Sir Ray. Good afternoon po sa inyong lahat, sa kanilang lahat. Magandang araw po, Ma'am Hayden at Ma'am Jo. Sa inyong lahat po na nandito, sa lahat ng mga katekista, magandang araw po. Ako po ay nagpapasalamat sa NCS sa pagkakataon na binigay, no? Lalong-lalo na kay Doc Yayet, na maging bahagi ng RIO sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga tulang pananaliksik. So anong konsepto nito, Sir Ray, yung tulang pananaliksik? At ano ang naging bahagi mo rito? Unang-una, Ma'am Jo, kahit na ako ay Ilonggo, alam na alam mo yan. Hapon. Paano mo nasabi na Ilonggo ako, no? Sa pananamit mo ba? O sa pananalita mo? Okay, sa forma sige, ko tuloy ba? po. Kahit na Ilonggo, lahat, ang tono ko, pag napapakinggan ko si Doc Yayet, pag binabasa ko ang kanyang sinulat, parang natututo din ako ng pagtatagalog at pagsasalita ng Pilipino. Unang-una,
si Doc Yayet ay sumulat ng mga tulang pananaliksik at nag-compose din siya ng mga tula na pinamagatan niyang krus na daan ng katikistang lingkod, no? So ito ay ang nag-capture ng saloobin ng lived experiences, no, ng mga katikista, at napakagaling, napakahusay kasi paano niya na-capture yung mga sinabi, yung buhay ng mga katikista sa pamamagitan ng isang panalangin, no? Nung time na yon, Holy Week, no? At sinusulat mismo ni Doc Yayet kung anong oras niya sinulat yung isang tula, kung saan siya noong mga panahon na yon. At nung pinasok ko rin yung mundo ni Doc Yayet, no? Nakita ko yung kanyang disposition at sabi ko, maganda ito. Gusto ko tong tanggapin kasi matututo ako at mas makikilala natin ang mga katikista, at ako yung unang naging beneficiary ng parang ako yung unang naging beneficiary ng research, ano. At saka qualitative, no? Alam niyo, ang qualitative ay napakalapit sa aking puso, no? Every catechist is a book to read, no? Ang isa sa mga epekto talaga sa akin, Ma'am Jo, ay yung mas lalo ko rin na-appreciate yung hiligay nun. Kumbaga ako din ay nagre-reflect na itong word pala na ito ay kung i-connect ko siya sabihin natin sa Tagalog or sa Filipino, kung i-connect ko siya sa Latin, 'di ba? Parang mas lumalalim, no? Napakaganda lang, no? So, baka ako lang nakaka-relate. Nerd ang dating, no? Pero yeah, it's okay. Salamat ng marami, Sir Ray, no? So, natututo din siya mula dun sa kwento. Ma'am Hayden, nabasa niyo ba ang tulang pananaliksik? Ilang lengguwahe meron ito? Nako, nung simula pa lang, nakakaiyak na. Ilang lengguwahe, Ma'am Hayden, meron? Talaga. At ang pinakagusto ko dito kasi, ano mo yon, yung appreciation of local language na talagang binigyang pansin ang talagang kung saan nanggagaling yung mga katikista natin, kung anong lengguwahe nila. Alam naman natin pag ito yung local language, kung ano yung nakagisna nila, mother tongue, mas malapit sa puso, syempre, hindi ba? Correct. Ito ang pinakita ng mga tulang pananaliksik na ito na naisalin sa iba't ibang lengguwahe. Ayan. Salamat dun, Sir Ray Bofill. 10 lengguwahe. Oo, 10. Yes. Wow. At sa mga nakatanggap ng regalo ngayong araw, mababasa nyo na ito. At pwede nyo rin po itong i-download dahil nasa NCS website natin. Ma'am Hayden, sino ang sunod nating pwedeng makakwentuhan? Ito, excited din ang maraming katikista tungkol sa kanyang Rio. Inaabangan ito. Si Father Richard Lagos mula sa Diocese of San Jose, Nueva Ecija. At aalamin natin kung ano ang konsepto naman ng catechetical modules. Magandang hapon, Father. Hi, Father. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po sa bumubuo ng programang ito, no? Lalong-lalo na sa pangunan ni Doc Laurences, kay Ma'am Jo. Napaka-exciting talaga. Kahit ako, na-excite ako dito sa Rio na naibigay sa amin. Kasi it's really a privilege. It's really a wonderful opportunity for us to contribute something for the Philippine Church, most especially. Kasi we've been celebrating actually this year, no? Parang medyo na-tone down yung celebration ng 500 years of Christianity because tayo ay nasa panahon ng pandemya, but still we can celebrate our faith, no, in some other ways, no. Kasi ang Rio o yung itong intervention na aming ginawa is actually the modules for the 500 years of Christianity in the Philippines. And maganda ito kasi I was informed na itong modules na ito ay hindi lamang for this year, kundi even beyond, no? And sabi ko nga, to be involved in this kind of project ay parang nakakataba rin ng puso, no? Kasi alam nyo, maikwento ko lang saglit na ako yung nagpari dahil sa katikista.
Kaya, kumbaga, ang laki ng impact sa akin ng pagiging katikista. Kaya yung reflection ko today sa aking word of the day, ang bawat Katoliko, ang bawat Kristiyano ay katikista. No, hindi lang isang ministry, kundi ito ay buhay. Kasi yung echoing, di ba? Yung to echo God's love, to echo God's message so sa buhay natin by words and deeds, no? And itong intervention na ginawa is actually to put together yung paglalakbay ng simbahan sa Pilipinas, yung 9 pastoral priorities, no? And we put it in a catechetical modules na ang yaman pala ng pananampalataya, ang yaman pala ng Kristyanismo dito sa Pilipinas, na nakita natin na hindi siya hiwalay yung ating pananampalataya doon sa konkretong buhay ng bawat Pilipino. So kami doon sa gumawa ng Rio, ako kasama ko dito yung 3 seminarians pa lang sila noon from the Diocese of Tarlac, si Brother Anthony Tawataw, si Brother Jason Besa, at si Brother Gerald Cortez, na ngayon ay deacon na. And they will be ordained this coming December 10. No? Sana wag maudlot. Congratulations sa mga magdidikon na. No, they are already deacons. They are already deacons. So, Yes, they will be ordained as priests this coming December 10. malapit na. Blessed tayo na kasama natin sila sa catechetical module. Yes, it was para bang God's time, no, very timely na itong 3 deacons na ito from the Diocese of Tarlac were having their apostolate with me sa Hope Center, doon sa ating rehabilitation program for 6 months. And it was then na kami ni Mother Jess ay we've been working dito nga sa modules na i-present. Sabi niya, ang tagal-tagal na nitong module na to na nakatenga. So paano magandang gawin? So ewan ko ba, talagang si Mother kasi talagang siya isang tao na sa akin ay pinakamahirap pahindian. No? Kapag nagsabi si Mother, ay Kaya naman ngayon, Father Richard, talagang pagkatapos noon, hindi kayo nakahindi, eto na tayo sa katiket. Oo. Yan, With the salamat, mother speak, no? Yes. Yes. So yun, ito na yung outcome, no? Yung meron na tayong modules para sa 500 years of Christianity na maaari gamitin even beyond this 2021. Correct. Salamat po dyan. Ma'am Hayden, sino natin pwede? Salamat po, Father. Siyempre, tuloy-tuloy na natin ito. Father June, alamin natin, ipakishare naman sa amin kung ano ang catechesis kay San Jose. Father June? Hello, good afternoon po. Good afternoon po. Ng hapon. Kaya tayong kakaiba sa lahat ng mga guests ngayon kasi tayong kay Doc Clarence, kay Doc Yayet, ito pong catechesis kay San Jose ay wala sa Rio. Wala sa research talaga na lumabas kasi nga po ay kakaiba. Pero through Pope Francis sa kanyang Partiscorde ay naipahayag na mayroong debosyon talaga kay San Jose. At ito po ay ginawang hamon sa akin ni Bishop Bobet, ng aking obispo, na gawing isang catechesis kay San Jose at sa tulong po ni Doc Yayet at ng kanyang team ay parang panda rin po siya. It is sabi natin an interruption pero napakahalaga kasi Year of St. Joseph ay yung 2021. At napakahalaga din po sa aming diocese personally kasi po kami po ay Diocese of San Jose Nueva Ecija. Inaamin din po namin na mahina rin po yung aming debosyon kay San Jose. Kaya po, nabuo po itong catechesis kay San Jose. At salamat sa Diyos po ay mahigit na pong may 1,000 taong gumagamit na po itong catechesis na ito. At marami pa pong humihingi sa buong Pilipinas at sa ibang bansa ng mga Pilipino para gusto nilang makilala si San Jose. Kaya, po, it's all in it fits everything. Na dahil ito ay panahon ng Diyos, panahon ni San Jose, panahon ng Simbahang Katoliko, panahon ni Jesus, at panahon ng Inang Birheng Maria. Yun. Salamat, Father June. Saktong-sakto nga ang timing nito, no? At hindi man ito research-based intervention outcome, binanggit ni Father June kanina, pero po ay nagsasabi ito tungkol sa attribute din ng mga katekista na nagtatrabaho ng tahimik, pero malakas ang dating. Maraming salamat. Ma'am Hayden. Tama ka dyan, Ma'am Jo.
Sino pa ba? Sunod na natin, dire-diretso mula sa UST Faculty of Sacred Theology. Alamin naman natin kung ano ang Bible Catechesis mula kay Father Joji. Father Joji, good afternoon Joji, po. magandang hapon. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Ang Bible Catechesis po ay yung kwentong Biblia na tugon. Ito po ay pasasabi kong tugon doon sa napag-aralan ng nila Dr. Clarence, si Dr. Yayet, at sa pangungulit nila Bishop Bobet, ni Mother Jess. Yung napag-aralan po kasi talaga overwhelming yung pangangailangan ng mga katekista ng kaalaman sa Biblia. Kaya ito yung naging isang tugon. Gaano man kapayak, pinilit po namin na magkaroon ng panimulang pagbibigay ng catechesis gamit yung Biblia mismo. Kaya nagtumili po kami ng 20 sessions na naka-broadcast sa YouTube sa tulong ng Religious Educators Association of the Philippines na nakabase sa De La Salle. Tinulungan din po ako dito ng 3 pang biblical scholars na si Father Art Vincent Pangan at yung kambal na mga doctors ng Biblia. Isa nagtuturo sa De La Salle University, si Dr. Malu Ibita. At yung isa naman nagtuturo sa Ateneo de Manila University, si Dr. Maricel Ibita. At yung kami dalawa naman ni Father Art Vincent sa UST. Kaya makikita po natin na yung 3 major Catholic schools sa Pilipinas ay sama-samang tumugon doon sa pangangailangan. So yung simula po nito, di talaga namin naisip na ganito katindi yung reception ng mga tao. Akala nga ng Religious Educators Association, aabot lang siguro sa mga 300 na participants. Kaya yun pala more than 700 participating organizations. Organizations. More than 700. Yeah. Yung mga views po actually sa YouTube, umaabot ng mga every session umaabot po sa mga 2,000 plus ang nanonood. So, yung pinakamarami po atang views ay umabot na sa mga 13,000, 14,000 views sa So, patuloy pa rin po ito. Sabihin na nasa YouTube siya, pwede mapanood. Ganun pa rin yung intervention na pwede nating ibigay sa kasunod. Sinasabi ko kay Doc Yayet na pwede pa kami magbigay ng oras para sa mga katekista kung may kailangan po sila na let's say isang oras bawat linggo para sa katekista para ipaliwanag yung Biblia ay magbibigay po kami ng panahon. Imbitahan ko po yung iba pang mga Bible scholars na napapabilang sa Catholic Biblical Association of the Philippines. So ito po isang tugon. Overwhelming po kasi napakalaking percentage nung study. Ang sabi ng mga katekista, kailangan nila ng dagdag na kaalaman tungkol sa Biblia. Kaya po kami ay tumugon. Naalala ko po dito nung pinag-usapan po kung pinipilit kaming gumawa ng intervention. Kaya masaya po ako na nandito sila. Kasama ko pa nun si Father Lope. Nasa UST po, Father Lope. Di ba naalala kayo? Nandun kayo sa UST. Si Father Pablo Chong, si Bishop Bobet, si Mother Jess. Ang dami natin no, na pag-usapan yung mga interventions natin. Kaya nakakatuwa na nagsama-sama tayo ngayon dito para magbigay pasasalamat sa Panginoon dahil naitaguyod natin yung mga proyekto na ito. Kaya maraming salamat po dito sa inyo. Maraming salamat, Father Joji. Ang sayang pakinggan, no? Galing mismo sa interventionist. Nagsama-sama kayong lahat dito nung pinag-usapan yun, kinabig talaga ng Espiritu Santo. Totoo po yun. Napaka-overwhelming din ang response dun sa kwentong Biblia at umabot tayo sa YouTube ng mga thousands, hundreds of thousands na views. At ang susunod natin, Ma'am Hayden, nakakakantuhan. Ito, international tayo, ma'am. Wala kasi siya sa Pilipinas. Pero thank you very much dahil gising na gising siya. Sana nakapagkape si Father Lope. Welcome po. Tungkol sa ang biblical catechesis. Thank you po, Ma'am Hayden. At saka Jo, thank you. Yayet, thank you. Shout out po sa buong GP team at mga DevNet, no? At sa atin ditong participants sa Rio.
I'm so excited na kaya gising na gising pa po ako. Talagang sa God's Spark po, ito yung digital catechesis. Research is a key operative word kasi sa atin dito, no? And then, of course, may tinatawag tayo sa theology na locus theologicus. Dito, tinitingnan din natin ang locus catecheticus. Kung ano ba yung talaga ang mga pasimula, yung mga starting points ng mga research natin. And then, namantong tayo dun sa ating research kasi malaki itong research na to. I started this in the US. Dinala tayo ng CBCP dyan sa atin. Tapos, tinignan natin yung modalities between teaching and learning. Kasi magka-partner naman sila, pero minsan nagka-contrast sila. Depende kung ano yung slant natin. Yung focus kasi ng God's Spark is on the learning side. Kaya yung sinasabi ni Bishop Sok kanina na bakit siya nasa TikTok, kasi nandoon yung ating mga kabataan eh. So we banked on the learner side, yung kids world, yung digital lingo, colors, multisensory, unlocking of tasks, yung leveling up, yung gamification, metrics. Tapos nun, back up na natin yung creative teaching. So starting point ang ginawa. Ngayon, in real context, ang concept talaga ng God's Spark is tulay. Tulay siya. Nasira ang tulay ng COVID eh. Dati merong connect. Ngayon na-disconnect. Na sacramental preps in a standstill, di ba? Yung wala naman tayong mga first communion, first confession ngayon. Yung parishes nga, paralyzed. Yung mga catechists, parang deactivated, parang very limited yung galaw. Kids, walang altar experience. Ang GP po, yun ang naging tulay. Because naging timely, useful, naging lasting, naging abundant in catechesis and young. Parang approach niya talaga, parang tulay. Naging tulay siya. In fact, when I started pagdala ko doon, pre-pandemic, pero malapit ng pandemic, dinala ko ni Bishop Tobias, pinakilala kay Father Ernie at kina Mother Jess at kay Bishop Bobet. Zero ang ating God's Spark, wala pa tayong tulay noon. Pero ng August of last year, we were able to create bridges para matupad yung catechesis for the kids. Meron na tayong last year, siguro with the parents, mga 10,000 na nag-gumamit ng God's Spark. Ngayon, nag-increase po tayo, from last year, through NCS din, pasalamat talaga, malaking biyaya itong NCS kasi sabi ng mga parishes, bakit meron sa school? Wala naman kami sa mga parishes, mga public school kids at mga non-sectarian kids. Kaya naumpisa na rin last year yung GP for parishes. This year, kaumpisa po natin, meron pa po tayong mga enrollment, pero nakarating na po tayo sa 16,000 users ngayon ng God's Spark. Ganun nakarami. Yes, kaya nga po ang biyaya talaga ng tulay na ginagawa natin despite the pandemic. Momentarily, meron tayong ginagawa ng 2 project na sana maaprubahan na kaagad ng inaantay na lang natin yung ating yes nila Doc Yayet. Pero more or less, medyo malaki namang percentage na matutupad or ma-approve kasi ang Mindanao humihingi ng digital catechesis for BEC. Parang gano'n na yung trajectory noon. At saka meron pa tayong nilalaunch ngayon na project na tinatawag na Adopt a Parish. If I'm be given the chance, meron tayong ganyan na konsepto para pag-bridge na rin yung ating mga schools na mag-create ng young catechists, mga grade 10, you mold them, mentoring with the old mga pioneering catechists, mga parishes, at saka consolidated, they will look for parishes na merong mga schools na public na pwedeng pasimulan ang sacramental preps. Yung mga kabataan, minumuld na talaga natin. Thank you talaga sa NCS at saka pamumuno ng nila Yayet and team, no?
Salamat, Father Lope. Napakagandang direction, no? Napakagandang trajectory na mula sa konsepto ng tulay, that is in spite of the pandemic, going beyond the pandemic now. So maraming salamat, Father Lope, sa God's Spark. Okay, tuloy. Grabe no, Ma'am Jo. Ang talent talaga, no? Buhos talaga. Ito yung apaw-apaw. Lahat ng mga naging Rio na narinig ko, talaga naman. Hindi matatawaran ang talento na naiambag para dito sa ating mga Rio, di ba? Tuloy-tuloy natin. Sino pa ba ang mag-share sa atin? Sino ang sunod nating tatawagin, Miss Hayden? Sunod natin tawagin, ito napapanood ko to. Kasi meron silang Facebook Live ng Family Catechesis at kasama ko rin sila nung kami ay bumisita sa Antique. Tawagin natin si Father Joselito Escote. Hello po, Father. Kamusta po kayo dyan? Father. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Father. Magandang hapon po. Kumusta ang family catechesis na konsepto dyan? No? Nabanggit na nga ni Ma'am Hayden kanina, napapanood namin ito sa Facebook Live. Father? Opo. Actually, ang tugon po ito sa NCS 2021 na findings. Merong pastoral insight na nagsasabing there is a need to introduce family catechesis to strengthen the observation of religious practices within the family. Ang una po namin ginawa ay nag-meeting kami noong September 14, 2020 with the bishop, with our new bishop, Bishop Marvin Maceda, at yung mga members ng Diocesan Catechetical Commissions. At dahil po doon, yung yung parang ang konsepto namin ay parang response din sa tuwa namin sa finding na yung mga catechist namin dito sa Antique are very happy catechists. At dahil doon, tinanaw namin muli kung bakit. Dahil yung mga parish priests are very supportive. At dahil supportive doon sa motivation ng mga catechist kung bakit gusto nilang maging catechista to have a deeper relationship with Jesus. Kaya yung family catechesis namin ay parang response rin sa motivation ng mga catechists to have a deeper relationship with Jesus. Kasi parang uhaw sila doon. At kung matutugunan namin yon, very happy sila kasi nasa-satisfied po yon. Kaya ang nangyari dito, meron kaming mga activities na na catechetical focus rin sa catechetical formation program. Kaya si Bishop kasama ng team bumibisita kami sa aming mga parishes, lalong-lalo na sa mga deaneries pag-introduce ng family catechesis. Kasi yung pinaka-title is Family Catechesis for the purification of faith and deepening of our relationship with Jesus in the basic ecclesial communities. Kasi may shifting na po from school-based catechesis to family catechesis in the BEC areas. Pero yung pinaka-concept niya doon, yung pag-introduce ng deepening our relationship with Jesus. Pero sabi ni Bishop, hindi tayo makaka-facilitate ng deepening of relationship with Jesus kung walang purification of faith. Kasi nako-connect po namin to sa 500 years of Christianity. At doon sa basic orientation and formation seminar for family catechesis, doon napapasok yung catechesis on occult practices, ang superstitious beliefs. Kaya nangyayari, merong renouncement or renunciation ng mga occult practices na yun to have a purity of faith. At dahil doon merong deepening of relationship with Jesus. Yun yung isa. Meron pa rin. Sinusustain yun ng radio program. Napamaximize po ng diocese together with the bishop. Wala siyang absent. Minsan tinawagan lang ako sa telepono at siya doon doon siya sa kailangan gustong-gusto niya face to face talaga. Kaya live yung program namin. Yung Family Catechesis on Air, Healing the Christian Family.
Yun Yun yung po. maganda, no? Maraming salamat, Father. Yun yung maganda din dito sa kanilang family catechesis. Para matugunan kahit walang internet, maaring makinig sa radyo, no? At Yes. direction na BEC na ang ating tinutugunan. Okay. Ma'am Hayden? Ganda nung sinabi ni Father, di ba, no? Talaga, pati si Bishop, tinatawagan talaga siya. Hindi ba? Pag ang pari at Opo. obispo ay may pusong katikista, talaga Oo, lakas at lalakas ang ating catechetical ministry. tama. At At sunod natin, tawagin, sunod nating tawagin, iba-iba talaga ang focus nila, no? Tignan mo, ma'am. Ito naman ngayon, ang focus naman ay adult catechesis. Pakinggan natin kung ano ang adult catechesis mula kay Dr. Manuel Sapitula. Ayan. Doc Manu. Magandang hapon Doc. sa inyo. Hello. Welcome galing sa St. Vincent Seminary at saka sa Vincentian Hill Seminary. No? So, saan nanggaling itong ideya ng adult catechesis sa amin? Nung inimbitahan kami ni Doc Yayat na magbigay ng kontribusyon sa simbahan dahil nga doon sa gawain ng katekismo, no? Nag-usap-usap kaming mga seminarista ng St. Vincent, mga Vincentians, no? At sabi namin, saan kaya tayo makakapag-ambag, no? At ang nakaantig sa amin ay yung isa sa mga findings ng research nila Doc Yayat na ano na ang mangyayari after children's catechesis, no? Kasi talagang hitik na hitik, babad ako. Nung tumanda na, parang ano nang susunod doon, no? So parang hindi siya masyadong nabibigyan ng puwang. At nung nag-aral kami, nagdasal kami ng magkakasama, nakita namin na ang dahilan kung bakit ang simbahang Katoliko ay tinatawag na sleeping giant of evangelization, para siyang natutulog minsan, ay dahil hindi masyadong natatap yung ating mga adults. No, kung tutuusin ang batang simbahan, the young church was actually filled with the zeal and motivation of the adults, no, na sila ang namayagpag at pumunta sa ibang mga lugar para dalhin ng mabuting balita. Kaya sabi namin, baka dito tayo kailangan, no? Ipinasok namin yung Vincentian Charism. By the way, kahapon ay ang kapistahan ni San Vicente. Yes, happy fiesta. Yes, happy fiesta sa inyong lahat, no? Happy fiesta. So, sabi namin, baka kailangan nating ipasok yung little way na tinatawag ni St. Vincent na kapag tayo ay nagpo-popular mission, nagmi-mission, simple, no? Isa sa nakakapasok sa karanasan ng mga ordinaryong tao. Kaya diyan nagbunga yung metodo, no? Yung method na aming inaalok o pinapakita sa ating mga katekista na nakamodel sa Sea Judge Act nang ang pundasyon ng kahit anong katekesis ay ang karanasan, no? Kaya may seeing part, napapasukan ng pananampalataya, judging or the discerning part, at laging hamon, paano natin magagawang misyonero ang ating mga nakatatanda. So yan yung unang bahagi ng publikasyon. Ito ay nag-evolve na siya magiging modules na siya na merong 10 paksa, no, na ipinapakita yung metodo ng pagtuturo sa mga nakatatanda na lagi may 3 bahagi, no? At merong 4 na for special needs, no? Yung una ay yung sa binyag para sa mga ninong at ninang, kumpil para dun sa mga nakumpilan ng napag-iwanan ng panahon. Yan yung mga magpapakumpil dahil ikakasal at malaking problema sa atin yan. So it's a catechetical opportunity. At yung pangatlo at pang-4 na 7 sacraments at Apostles' Creed ay para sa mga pre-K na, yung mga naghahanda para sa kasal. No, so ang punto dito ay laging makapasok sa karanasan para makita ng mga nakatatanda nating mga kapatid na the adults na may talab ang pananampalataya sa pang-araw-araw na buhay nila.
Dahil kapag nakita natin yon, nakita nila yon, sila, hindi na natin kailangan na itulak sila para maging misyonero. Sila mismo ang magbabahagi ng pananampalataya na nakaugat sa sarili nilang karanasan. So, kaya sa tingin namin yung tinuro na pamamaraan ni San Vicente sa amin ay inaalok namin sa buong simbahan sa Pilipinas at kung saan man umabot para, sabi ni St. Vincent, the salvation of the little ones is the ones that is most pleasing to God. No? Kaya talagang masigasig naming ginagawa na maipaabot itong pamamaraan na ito sa ating mga katikista. Ayan. Salamat ng marami, Doc Manu. Napakaganda. So, itong adult catechesis natin, may sinusunod na metodo. So, mula sa karanasan nila, and then we discern, anong sinasabi ng pananampalataya natin, at ano ang maaari nating gawin para sa pagtugon sa hapon. Ayan. Grabe, Ma'am Jo. Palalim ng palalim ang ating usapang ito. Focus, correct. Sobra-sobra talaga. Alam mo, personal reflection lang. Yung puso ko talaga, overflowing na talagang mula kaninang umaga. Tapos ngayon, yung mga sagot na ng intervention programs na ito ay ginagawa na at ito ay successful na, no? Naku, talaga, yes, hindi na natin kaya masyado ang hapon na ito. Pero, Ma'am Jo, meron pa tayong inaantok ang mga nanonood sa atin. Mag-inat-inat muna tayo. I-break lang muna natin sandali. Okay kasi ang dami po pa natin mag-share dito. Inat-inat lang sandali. Shake-shake lang ng mga kamay. Kaway-kaway. Okay. Yan, sandali lang. Okay. Kung may katabi sa kanan, batiin. Happy Fiesta. At kung may katabi sa kaliwa, batiin din. Happy Fiesta. Ayan, at ituloy natin ang kwentuhan. Yes, ituloy na natin. Ako, ito, maraming kwento. At nakilala namin sila kasama ng mga catechetical leaders, iba pang mga katikista. Tawagin na natin, siya na lang, si Dr. Linda Tacorda. Maraming kwento mula sa Archdiocese of Haro. May hapon, Doc Linda. So, maikling kwento lamang po, ano ba itong konsepto ng inyong padayon? Ang padayon, okay. Magandang hapon sa lahat, sa team and all that. Sa akin ay history. History siya ng local church. Itong local church na sinasabi dito ay part ng maraming dioceses sa Philippines, pero ito ay sa Western Visayas. Kaya, itong history covers 8 sa mga 87 dioceses or archdioceses or mga ecclesiastical jurisdictions. So, ito sample lang to ng pages. Pero yung aking na-prepare na PowerPoint, andyan ba? Yes po. Nakikita natin kayo. Ang mga pages. If you go quickly to the objectives, andyan ba? And kindly go to the objectives po, yung PowerPoint na hinanda niyo. Habang hinahanda po, Doc, pwede na nating simulang ikwento. Kasi, ang Western Visayas, nakaugat ang West Visayas Regional Association of Catechetical Commissions and Training Institutes. Ang history nito, 1988 pa. Wow! Bakit siya naging very, historical? May I just go back? Kasi history niya sa akin. Ang ating, sasabihin ko sa Ilonggo, ganansya. But practically that's Spanish. Our gain from the Cory administration was the new constitution that allowed the teaching of religion during the normal hours of classes in the public schools, both in the elementary and high school. Ay, nasa Etche ako noon. Ay, ang aming boss, si Archbishop Legazpi, ay sabi niya, if we are allowed to teach in all elementary and high schools all over the Philippines,
Do we have enough catechists? Hindi lang number. Are they prepared? Ano ang formation nila? Ano background nila? Ano ang tools nila? Therefore, ang history nito is to go back. What are our forms of preparation? So in response to this 1987 provision of teaching in the public schools, and that's 33 years ago. Okay? So parang yun ang mga early NCS. Alright? Wala pang mga digital thing noon. Ay mga nag-ALBC pa kami noon sa lahat ng mga dioceses. Anyway, so we try to value the catechist. Tiningnan namin anong ginagawa nila, ilan sila, ano ang mga age bracket nila, anong formation nila, para lang they can commit to an effective catechetical formation that answers to the challenges of the times. So kung baga, ito ang root. Mako-connect natin ito sa NCS 2016-2021. Kaya nagkita kami ni Doc Yayet, sabi niya maganda yan, ang local church history. So what we did, nung nag-25 years na kami, nag-silver anniversary na kami. Andyan si Father Joey, siyang chairman ngayon kasi. Ang 8 dioceses, under sa Capiz, of course, is Calibo and Romblon, so 3 sila sa archdiocese na yan. Ang suffragan ng Haro, Bacolod, Cabangcalan, San Carlos, San Jose de Antique, we always met twice a year. Think of that. Nagta-travel ang mga katekista, and each time may host diocese. So ayan yan. Oh, that's the one. Ito. Sige, yung next, yan. Pagkatapos, ang number 2 nito, ano bang mga formation centers na meron? Yang Haro, meron. So may Pius 12 kami. Ay ngayon, because of 500 years na challenge, sabi ni Archbishop Lasso, pagpatuloy natin yan. So the project is reopen for the next 500 years. Wow, towards 1,000 na tayo, ha? Kasi ang dami-dami ng ginagawang magaganda ng mga Pilipino eh. Tama. So, we can go on. Why not? Hindi lang 500 dito. We are looking forward to the 1,000 years. Ang dami-dami na nating nagagawa. Kailangan lang talaga nating coordination. Eh. Yes. So we have Capiz, we have Antique, may mga catechetical formation centers. Ang next slide. Ano nga ba ang contents ng local church history? Yan, okay. So, we look into the history ng bawat diocese. Sinong catechetical leaders dyan? How, yung mga brackets, no? How old? What are they doing? Is it BEC style? Is it pre-sacramental? Is it sa community? Is it in the schools? Ano-anong klase? Yan. So, nag-highlight kami dyan. Nagre-report din ng survey. Nag-survey din kami. Bakit? Okay. Ang question ganito, if we are allowed to teach religion in the public schools, are we maximizing it? Are we doing it? Sino nagtatanong? Are the bishops aware kung nasaturate na yan? Or are they not? Kailangan talaga may survey. Kaya ang galing talaga nitong situational report. Kasi pag wala, yes. Tayo kakapit. Okay? So ang catechetical history, andyan na yan. Ang mga formation centers, ano ang realities ng every parish? Ano ang program? Ariyato na. So, jumping to the last na. Agad, challenge. Ang challenge, fortune time ito. Kasi sa bagong catechetical directory, it says there, tingnan niyo ang kultura. Tingnan niyo yung context. And from there, do your programs. So ang dami-dami na nating tools, daming catechist. Pero according to the directory, how are the catechists formed? Anong identity nila? By vocation ba yan? By profession ba yan? Are they paid or not? Because many times they are not. Sorry lang, andyan yan sa dokumento. Look into that. I think we are victims of what we call ang ating justice sa katekista. Look into that. Hindi tayo aangat if we are not just to them. Especially
to support them. All right? So, ito nang last paragraph ko kasi I don't want to go very far. So, ang Rio, if I just speak of Haro out of the 8, because I'm from Haro, nakikita namin ang aming general and basic formation, hindi siya masyadong, sabihin natin, well-placed. Yung sporadic, kung ano lang, kung Saturday lang, weekend lang, kung summer lang, where is the formation that is being asked by the catechetical directory? And then, ang youth catechist ba? Are they only, doing that to fill their time? Or really they are called? If they are called, let's help them. Kasi ang National Catechetical Directory tells us, let us have youth catechists, but we do it with them, for them, and by them. Let's do that. Kasi may mga directory na tayo. Kaya dito, I would say, and I will read the last part, to continue writing the ongoing catechetical ministry history, so the longitudinal data, comparative, from 1988 up to the present will be a very good ground to set off the next 500 years and after for a long-term consequence for the future of evangelization in the local church in Western Visayas, in the Philippines, and hopefully in our neighbors in Asia. Thank you very much, Lita. Napakagandang karanasan ng Archdiocese of Haro at yung hamon sa atin at tumutugon sa National sa Catechetical Directory at bilang pagtugon din sa Directory for Catechesis, yung ating pong sunod na dalawang magkasasalita ang ating tatawagin ay si Direct Edward Perez at si Sir Rainiel. Magkukwento lang sila ng maiksi. Meron po tayong tinatawag na katikistang malikhain, di ba, Ma'am Hayden? Yes, Ma'am Jo. Mga Rio natin, ang pagtawag sa mga katikista bilang maging malikhain. Mabilis na, puro direct, ano ba itong konsepto ng creative catechetical pedagogies? Maraming salamat. Ni Rainiel. Yes, maraming salamat po. Una po sa lahat, nagpapasalamat kami. Ako po si Edward ng Arts Research Training Institute in Southern Tagalog. So ang aming direction po ay coming up with a series of training and research that has to do with culture and arts. At alam natin na sa kultura ng mga Pilipino, matindi talaga ang kapit ng ating pananampalataya. So given that, when we were approached by Dr. Yayet and the team, the idea is to develop a catechetical resources. Ano ba itong catechetical resources na sinasabi? O itong rekursong catechetical. Ito po ay iba't ibang malikaing kaparaanan para lalong malinang, maudyukan ang ating mga katekista na gumamit ng iba't ibang kaparaanan para maging engaging at exciting. Mapaglahok at kapanapanabik ang taltala ng mga ideya, ang huntahan, at pag-uusap na may kinalaman sa doktrina ng simbahan at doktrina o salita ng Panginoon. Kaya dito sa catechetical resources, may 3 pong direksyon. Una po, paggagawa ng mga halimbawa ng mga rekursong magagamit bilang isang tradisyonal na anyo. Halimbawa po, dahil bahagi ng kultura natin yung paggamit ng sinaunang mga katutubong tula, katulad ng dalit at tanaga, meron po tayong mga sample kung paano ginagawa ito para sa kasalukuyang kabataan para alam nila ang tradisyon ng pinag-uugutan ng kultura ng sining ng mga Pilipino. Ikalawa po yung conventional na sining. Ibig sabihin, alam na nila yung sayaw, alam na nila yung awit, marahil nakapanood sila ng teatro, pero paano ba nagsisimula ang mga pagtatanghal sa convention ng teatro, sayaw at awit, at magbibigay rin po tayo ng mga halimbawa. At yung ikatlo po, yung tinatawag na contemporary sining na may kinalaman sa paggamit ng Twitter o Twitter, may tinatawag na Twitter fiction o yung digital
transform o yung tinatawag na live into digital performances. So ito po yung mga rekurso na magagamit, 10 rekurso po ito, halimbawa, na magagamit natin o magagamit ng mga katikista na malikaing katikista sa kanilang pagtuturo at pakikipagpuntahan sa kapwa nila kabataan at mga parishioners. Yun po. Pero syempre may isa pa pong component dito, other than introducing these catechetical resources, nakadikit din po din yung pagpapaliwanag paano ba magkwento. Sayaw po yan, kukanta po yan, kailangan ng kwento para sumubaybay ang ating tagapagkinig. So, sa pagkukwento, meron tinatawag na kaparaanan kung paano gamitin ang gestures, paano gamitin ang facial expression, at lahat ng kakayahang ng katawan para sa ganun mabisang maitawid ng isang katekista ang gusto niyang ipatawid at ito'y yayakapin, no? Tatanggapin ng isang nakikinig, lalo na sa panahon ito. Kasi maraming hamon ngayon, maraming mga pagbabago sa lipunan, and it will be marami ring challenges where yung kabataan natin mas na hahatak ng ganung kaparaanan. So these catechetical resources is intended for that, na paano natin mabisa at kaaya-aya at kapanapanabik maging tuloy-tuloy ang pakikipag-usap, pakipagpanayam ng isang katekista bilang malikhaing personalidad ng ating paris, ng ating simbahan, at maitawid niya ang gusto niyang sabihin. Yun po ang grupo ng ating katekista resource, catechetical resources. Yun, maraming salamat, Direk. No? Kung Ma'am Hayden, kung napanood nyo, etong 10 rekurso na sinasabi po ni Direk ay naka-upload na din sa YouTube channel ng Artist Incorporated. No? Paano maging malikhain sa pagtawid ng mensahe. Ang tanong, Ma'am Hayden, tatanong natin kay Sir Rainiel, paano ba magagamit ng mga katekista ito, Sir Rainiel? Meron sila ngayong ginagawa at ilulunsad, Sir Rainiel? Hello po, Ma'am Jo and Ma'am Hayden. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Unang nga po ay binabati ko po kaagad yung mga katekista natin dahil sila po yung inspirasyon ng tinatawag natin Katekistang Malikhain, a guidebook on teaching and learning catechesis in the Philippines. So ito po ay isa pong research-based intervention outcome din po natin. Kung hindi po ako nagkakamali, siguro ito po yung pinakabunso sa lahat. Yan. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung pinakabunso sa mga RIO. Pinakabunso dahil ito ay nasa huli na. Opo. Yes. Ito yung pahuli. At ito po yung magiging regalo lalo natin sa mga katekista dahil tayo po ay mas sandali lang po. Tayo ay mas magiging mahina daw po ang aking audio. Sir Rainiel, kaya pa bang ilang mikropono? Mas magiging malaking tulong po itong guidebook na ito para sa ating mga katekista dahil iisa-isahin po natin base po doon sa nakuhang pag-aaral nila Doc Yayet. Makikita natin dito marami pa palang kailangang matutunan na pedagogy. Dahil content-wise, alam ng mga katekista ang nilalaman ng ating pananampalataya. Pero pagdating dito sa tinatawag nating pamamaraan, marami pa, kaya nga tuturuan natin silang maging katekistang malikhain. At ilan dito sa mga pamamaraan na sinusulat namin ngayon, by the way po, ang nagsusulat po nito ay hindi lamang po isa, hindi tatlo, kundi meron po tayong 12 pedagogies at 12 guro, mga malikhaing guro na magbibigay ng insights at magtuturo at isusulat ang mga ito para magawa po itong tinatawag nating guidebook para sa mga katekista. So yung mga ituturo po natin kung paano ang pagtuturo ng content ay kunyari po yung parabola, yung panalangin, panayam, kwentuhan, tula, awit, sayaw, teatro o pelikula, larawan at letrato, kalikasan, katahimikan at talambuhay. Ito po ay 12. Sumisimbolo doon sa 12 apostol natin na mga isinugo. Kaya nga po ito pong mga pedagogies natin, sabihin natin, isinusugo din natin ito papunta sa mga katekista na silang mas magpapalaganap ng content ng ating pananampalataya. Kaya nga po
maraming teachers, no? Maraming teachers na nagtulong-tulong mula sa iba't ibang universities and colleges para po magawa natin ito at mapakita kung papaanong halimbawa yung larawan at litrato ay maaaring magamit sa kahit anong content ng pananampalataya natin na gusto nating i-release sa mga bata o hindi naman kaya sa mga matatanda ring bibigyan natin ng katekismo. So ito po yung malikhaing katekista natin. Yon, maraming salamat, Ma'am Hayden. Ito po, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, ang Catechetical Guidebook ay informed by and responding to the call, the challenge hurled at us, catechists of our new directory for catechesis. Ayun. Salamat talaga. Ang dami-dami. Alam mo, Ma'am Jo, kung sa piyesta may handa, naku, ito, punong-puno, napakadaming handa, hindi ba? Correct. Hindi ba? Sobrang busog offer para sa ating mga katekista. Yes, at sa pagtatapos, Doc Yayet, mula nang marinig mo ang lahat ng Rio natin, ano ang iyong masasabi? Kinakabahan ako kasi nababanggit nila ako sa lahat ng sharing nila. Mukhang akong sisisihin ng mga to sa lahat-lahat ng ito. But I'm overwhelmed. My heart is really crying in happiness because of the responses of everyone. It's a big task. It's the sharing of the insights transforming into some kind of an intervention. So sa akin, pasasalamat. Talagang nag-uumapaw ng pasasalamat po sa lahat po ng inyo pong mga contribution for the catechetical ministry. Siguro, aminin ko na bago ako nagsimula dito sa pag-aaral na to, ay wala akong believe sa Catholic Church, right? So nasa UST ako pero okay lang. Pero nung na-discover ko ang mga katekista, ay nako, tunay ang paglilingkod sa simbahang Katolika. So, taas ang kamay ko. Salamat na salamat. Lalo na kay Dr. Linda Tacorda na nagsimula ng NCS. Nako, napakarami naming natutunan sa kanya. At hanggang ngayon, tinutulungan pa rin kami ni Dr. Linda. So, and the rest ng mga consultants po natin, thank you so much. Maraming salamat, Doc Yayat. At sa panghuli po, ngayon ay piyesta ng pananampalataya. Maaari po ba nating hingan mga one sentence lang po na mensahe para sa mga katekista mula po sa inyong lahat? Ma'am Hayden, magsisimula tayo kay Sir Ray. Go, Sir Ray. Hello. Yes po, naririnig ka namin. And, ang mensahe ko lang sa mga katekista na sila ay tunay na yaman ng simbahan at sana sa kanilang paglilingkod, mas lalo nilang makita na ang kanilang sariling mga kwento ay partisipasyon sa kwento ng Diyos. Okay, yun lang po. Maraming salamat. Salamat po. Pakinggan natin, one-liner din mula kay Father Richard. Yung message ko sa aking word of the day, ang buhay ng bawat Kristiyano ay alingaw-ngaw ng buhay ni Kristo. Kung anong sigaw ng puso ni Jesus, yun din dapat ang alingaw-ngaw ng ating puso. Ang katekista ay alingaw-ngaw. Alingaw-ngaw. Wow, salamat po. Father June. Ang dinuturo at puso at buhay ng katekista ay si Jesus, walang iba. Mahal kayo ni Jesus, mahalin niyo rin si Jesus. At lahat ng mga tuturuan niyo ay mahal na mahal din ni Jesus. Kaya sana, huwag niyo kalilimutan na mahal ni Jesus. Mahal na mahal tayo ni Jesus. Yes, Ma'am Hayden. Thank you po, Father. Pakinggan naman natin one-liner from Father Joji. Ihiramin ko na lang po yung narinig ko minsan sa isang biblical scholar din na si Father Clarence Marquez. Mahalin natin ang Biblia, mahalin natin ang kwento ng Diyos dahil sabi ni Father Clarence yung ating mga salaysay ay nagkakaroon ng saysay pag ito ay napapabilang na sa kasaysayan ng Diyos. Yun. Ang ganda. Mahalin natin ang Biblia. Father Lope, kahit 3:00 na ng madaling araw. Guys,
Sa akin lang is buhayin po natin ang charism ng apprenticeship ng mga catechists. Yung role na pwede lang ipasa yon sa new breed of fresh blood of catechists dito sa ating digital catechesis. Salamat po, Father Lope. Father Joey, message niyo po sa lahat. Katekista padayon, mag-aral, magmahal, magdasal, pakinggan ang Espiritong Banal. Yes, padayon, nagiging makata na si Father Joey. Doc Manu, kumusta? Anong ating mensahe? Para sa mga sasabak sa adult catechesis o sa catechesis ng mga nakatatanda, malaki ang hamon pero tandaan, mas malaki ang biyayang naghihintay para sa atin. Maraming salamat. Yun, gusto ko yun. Mga biyaya talaga. Dr. Linda, may message pa po ba kayo? Dear God, I pray in behalf of all catechists. Thank you for making us your very dear collaborators. And for all of us today, making us loving, fulfilling. That is your grace. That is your presence. Make us love some more. Help us in the knowing, in the doing, and in the being. Amen. Mary, Mother of all catechists, pray for us. Pray for us. Amen. Thank you, Lord. Sir Rainiel. Para po sila ng mga katekista sa puno ng ligali at distraction para sa mga kabataan. Makipagsabayan din tayo, gawin natin interesado ang ating pananampalataya, ang nilalang ng ating pananampalataya, at higit sa lahat, maging katekistang malikhain tayo. Maraming salamat. Thank you po. Direct Edward Berna. Marami pong salamat sa magiging bahagi nito. Again, sa bahagi namin, siyempre, ang sabi nga natin, lalo na sa mga kabataan ngayon sa susunod, let's make a difference, sa better life, a better community, wherein bilang larawan ng imahe ng Panginoon ay patutupad natin to sa isang mas maayos na komunidad at masaya at kapanapanabik na buhay. Marami pong salamat sa pagiging bahagi nito. Salamat, Direk. Ma'am Hayden, bilang pangwakas na natin ito, partner, ano ang iyong one-liner? Ang one-liner ko lang ay ganun din. Fiesta talaga. This is really a celebration. Celebration ng mga katekista. At salamat din. Pare-pareho din eh. Paulit-ulit na lang pero talaga. Salamat sa tulong ng NCS at nagawa natin ang mga hindi natin inakalang magagawa pala natin, di ba? Kahit na pandemic, tingnan mo naman. Napakadaming outputs. Thank you, Lord. Totoo yun. At maraming salamat sa Diyos sa siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Mga katekista, patuloy po kayong maging biyaya para sa lahat. At mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, pansamantala po tayong magkaroon ng maikling break dahil ang susunod na session po, makakasama natin ang mga obispo ng CBCP ETSE. At sa abangan natin yan. Salamat po sa ating mga panauhin. Salamat. Ibabalik po natin ang ating screen kay Kuya Keith at Ate Ruth. Nandiyan pa ba sila? Magkakaroon tayo ng maikling break na lamang. No? So, maikling break na lamang po. Yes. Antala tayong mawawala sa live session para maihanda ang ating mga sarili ang huling session kasama ang ating mga mahal na obispo. Maraming salamat po. Maraming salamat.